Gaming news na ba? Kanina pa ako naglalaro. Hello mga gamer, this is Fabi at sa episode na to, pag-uusapan natin ng mga cheaters ng Epic Clash Mode, pati na rin yung Ross Q&A na napakawalang kwentang mga sagot. Then pag-usapan din natin yung teacher na nangpiska ng cellphone ng mga estudyante habang naglalaro ng Mobile Legends sa klase. Yung pagkaba ng PUBG sa India, Halo para sa PC, Dota Auto Chess Mobile, DMC Mobile, then finally, yung Mobile Legends hero na si Desert Tyrant Kufra. So kaya huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa aming channel, no? Click nyo na rin yung bell. At para naman sa YouTube channel shoutout ay abangan sa dulo ng aming video. Kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer. Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at PinoyGamerPH. Para sa unang update ngayong linggo, akalaan nyo yung mga batang Pinoy hindi na naman nagpo-focus sa eskwela. May bago pa ba? Tapos sumikat pa tong Mobile Legends. So, ang nangyari, yung mga estudyante, ayun, naglalaro habang may klase. Naku po. Dahil dito, no, isang Filipino teacher na si Madam Mahalia Amor Diaz ang gumawa ng aksyon, tapos pinost niya pa sa Facebook. So, yung ginawa niya, ay kinumpis ka niya yung mga cellphone ng mga estudyante na naglalaro ng Mobile Legends habang nagkaklase. Iyak! Buti nga sa inyo. So, ito yung sinabi niya sa FB post niya. I caught them playing ML during class. I confiscated their phones and watched their heroes lose in front of them. Oh, di ba ibang level? Torture yun mga boys ha. Di ko alam kung may umiyak na estudyante. Tapos ito yung dinagdag niya. I don't know if it is the hero who lose the game since I'm not a fan of online games, but one thing is for sure. Nababawasan ng stars nila kapag na-defeat sila. Maluha-luha sila eh. Uulitin nyo pa ha? Sabi ni ma'am. Wow! So ayun no, basta statement niya, hindi daw siya fan ng mga online games pero fan naman siya ng welfare ng education ng kanyang estudyante. Oh. Abay, elib na ako sa inyo madam. Kaya sa mga estudyanteng matitigas ang bungo dyan, nako, buti nga sa inyo. Pero hindi lahat ng reaction positive. Kasi yung mga trolls dyan, yung mga batang matitigas ang ulo masyadong triggered eh. Actually, ito yung mga sinabi nila. Take note ha, pinili lang namin kung yung mga to kasi yung iba masyado ng intense yung comment eh. Yung tipong wala ng respeto, ito ha, pasikat kang teacher ka, kulang sa pansin, kupal si ma'am, hindi niya alam ang pakiramdam ng isang manlalaro. Para namang di nakaranas ng pagkabata. Nagpasikat ka naman eh, ikaw na teacher ka. Ma'am, boring ka siguro magturo, haha. At madami pang walang kwentang comments mga chong. Actually, ayon sa teacher, yung mga estudyanteng na-confiscatean, di naman galit eh. Pero sa Facebook, ang daming haters. So ito ha, payo lang mga ining at totoy ha, hindi madaling maging guro ha. Tao lang tayo, tsaka ginagawa niya lang yung trabaho niya ha. Abay, magpasalamat kayo dahil gusto ng teacher na upasenso ang buhay nyo. No? So ayun, ano masasabi nyo mga gamer? Okay lang ba yung ginawa ng teacher o mali? Comment nyo lang sa baba. Okay, well just naman tayo. Apparently yung PUBG at PUBG ban sa India. Tapos yung mga nahuhuling naglalaro inaaresto. Tapos isang buwan daw silang makukulong at kailangan pa nila magbayad ng piyansa. Wait, what? Ano daw? Nani? Ayon daw sa mga reports yung game daw dinidemonized ng mga pulis at mga magulang. Wow, conspiracy, X-Files. Currently, ang ban nasa Gujarat, India pa lang. Pero base sa mga chismis baka kumalat pa daw to sa ibang syudad sa India. Teka lang. Ba't ba nangyayari to? Well, ayon daw sa mga reports, no, ito daw ay dahil sa mga concerns ang behavior, conduct at language sa paglalaro. So, in short, no, binaban nila yung game tapos inaaresto yung mga players kasi sila ay toxic. Wow, ganun ka-cancer. Imagine niyo ha, mangyayari to sa Pinas. Lalong sisikip sa kulungan. Tapos puro bata pa. Actually, kita-kits na lang tayo. Kita-kits na lang tayo doon mga chong. Kasi pwede ako mapunta doon eh. Akalain mo, magkaka-record ka tapos pag tinanong ka kung paano ka nakulong, ang sasagot mo, pre, nang trash talk kasi ako eh. O kaya pag may preso, tinanong ka, anong kaso mo? Yan. Kasi cancer ako eh. Yung sasagot mo, no? So ayun, no? Ano sa tingin nyo yung totoong rason? Baka mamaya yung pulis di kasi makapag-chicken dinner. Kaya pinapahuli na lang nila yung mga PUBG players, no? So parang ganito, no? Na frying pan ka sa mukha ni Legend 27 tapos tara, paresto natin. Okay, next. Later this 2019, no, yung Halo Master Chief Collection, tas pati na rin yung Halo Reach darating na daw sa Windows Store at Steam. Yes! Sa mga hindi nakakaalam, no, yung Master Chief na collection originally kasama yung Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 at Halo 4. Yun, ayon naman sa mga reports, yung PC version daw malalaro mo yung DLC kahit hindi mo nabayaran.
So kasama na siya. Sa ngayon hindi lang kasama na Halo yung Halo 5. Pero hopefully sama nila to, no? Pero feeling ko plano nilang ibenta to hiwalay Kaya yun, no? Kung ano man ang rason nila, ito yung pagkakataon natin para malaro natin yung Halo, mga gamer. Kasi lalo na wala akong Xbox Sino dito nagde-Devil May Cry tapos walang pambili ng PC o kaya console? Well, magandang balita to. Kasi yung Devil May Cry na Pinnacle of Combat naglabas ng image para sa kanilang parating na mobile na DMC game. So far, ito ay looking stylish, no? Sa mga hindi nakakaalam, no, ang DMC Mobile unang in-announce noong December 2017. Tapos dinedevelop daw to ng Chinese developer na Yunchang Game. Then ayon sa mga reports, yung mobile version daw ay magiging faithful dun sa main series. So meron tong aerial combos, tsaka combination ng mga weapons, pati na rin skill. Then yung game daw merong lock tsaka unlock camera para sa camera views. Sa ngayon wala pa namang nabanggit na release date, no? Pero bali-balita yung test daw mag-uumpisa na this year. Sino ba dito nakatry ng Dota Auto Chess? Kasi lately sumisikat to In fact, no, in just a few weeks, yung mod ay nakaabot ng 6 million players habang sinusulat namin to. Nang dahil sa pagsikat yung Trodo Studios kasamang publisher ng Dragon Nest, nag-announce sila ng mobile version. Actually, ngayon pwede na kayo mag-pre-register. Kaso, pagtsagaan nyo, kasi ngayon, Chinese pa lang to. Wala pa English Tapos kung mapapansin nyo, yung Auto Chess Mobile, wala na yung background ng Dota 2. Then, additionally, no, base sa mga reports, sinusubukan daw makuha ng Valve yung Auto Chess. Tapos, ayon sa Chinese government database, meron daw 10 business na nag-apply sa trademark ng game. Tapos, yung isa rito, yung gaming giant na Tencent. Kung di nyo sila kilala, sila yung may-ari ng Riot Games, developer ng League of Legends. Yan. So, baka ganito pa ang mangyari, no? Yung iba pang companies baka maglabas ng kanilang version ng Dota 2 mods na Auto Chess. So may sarili silang variation, baka magkaroon pa ng ng LoL Auto Chess So basically, kung hindi nyo alam yung Dota 2 Auto Chess mode, para itong Dota dun sa Warcraft na sumikat tapos naging standalone game. Okay, Mobile Legends naman tayo, no? Kasi last March 12, yung Mobile Legends nag-release ng bago nilang hero na si Desert Tyrant Kufra. Tara, tingnan naman natin yung summary ng skills at abilities niya. Bago ang lahat, si Kufra ay isang tank hero na nag-i-specialize sa crowd control at isang initiator. So ito yung first skill niya na Tyrant's Revenge, no? Dito ilaan niya yung bandage sa braso tapos lilipad siya sa specified na direksyon kung saan magdidili siya ng physical damage. Take note, no, yung ability na to pwede mag-charge. So the longer kayo mag-charge, mas matagal yung effect ng knock-off. Sunod naman yung bouncing ball, no? Dito si Kufra babalutin yung sarili niya ng benda hanggang maging bola siya. Tapos biglang tataas yung physical at magical defense niya. Tapos yung mga tatamaan ng bouncing ball madadamage ng magic. Tapos mababawasan din yung movement speed. Wow. Habang naman yung mga hero na gumagamit ng blink skill na tatamaan ay mana-knock off. Yun, yung panghuli naman, yung Tyrant Stage na ultimate niya. Dito, si Kufra, hilaan niya naman yung mga kalaban papunta sa harap niya. Tapos lahat yun, madidil ng physical damage at pa-slow down ng ilang segundo. O nga pala, no, yung passive naman niya ay Spell Cursed, kung saan nagpapataas ng range ng kanyang basic attack ng ilang segundo. So ayun, no, ano sa tingin nyo? Bibiliin nyo ba? Comment nyo lang sa baba. At para sa huling update naman, matapos may labas ng Ross, yung copy-paste nilang Epic Clash Mode, apparently, dumadami yung mga cheaters di ba madami na? Tapos dumami pa? Parang but wait, there's more. So dahil dito, no, yung recent nilang Survivor News, sinabi nilang in-update nila yung anti-cheating nila para sa Epic Clash. Ito yung sabi nila, we have optimized the ability for the new Epic Clash Mode to work with the anti-cheating system. Dinagdag din nila na tulungan nyo daw sila na mag-report ng mga cheaters in-game. Pero hindi yung pinaka-topic natin kasi nagkaroon sila ng Q&A para sa Epic Clash Mode. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, first question. Epic Clash looks so much different from the original mode. Why do you want to create this mode? So, Tagalogin natin to So, basically, ang sabi nila, iba yung game mode. Actually, kung napanood nyo yung last video namin, iba nga talaga. Kasi parang Fortnite at Apex Legends So, ano naman sagot ng mga developers? We want to make innovation based on the original game characteristics and existing Battle Royale structure. Oo nga naman, base talaga sa ibang Battle Royale games. Dinagdag din nila na apparently meron daw matinding negative experience ang mga players pag namamatay. Tama nga
nga naman sila, no? Sino nga naman hindi mababad trip ang makakapatay sa'yo, cheater. Pero ang solusyon nila kopyahin yung mechanics ng Apex Legends. Tapos sinabi din nila kung bakit merong building mechanics dahil daw para mas lalo maging strategic oriented yung game. Ayaw nyo lang aminin, kinopya nyo lang yung Fortnite Okay, next question naman. Can you show us the design ideas of the gameplay? Parang may mali. Kasi yung Q&A nila parang scripted. Sinong player magtatanong neto? Pero mabalik tayo kasi ito sagot nila The core is players can strengthen their abilities, blah blah blah, ganyan. Di ako sigurado kung nagets ba nila yung question Kasi hindi ito yung sagot sa tanong. Nahirapan ba kayo mga ROS developers? Ito bigyan namin kayo ng sagot. The design ideas came from Fortnite and Apex Legends. Period. Then yung third question ay tinatanong kung susuportahan daw ba ng Ultra version yung mga mobile devices na low-end at kung magkakaroon pa daw ng improvement. So ano yung sagot nila? To make the game run smoother, we are now trying hard to fix lags. So balik tayo ulit sa tanong. Magkakaroon ba ng Ultra version sa Lite? Ito sagot nila. We are trying to simplify the game's contents to make it lighter. So you can expect light version. So basically ang sagot nila sa Ultra version yung light version. Makes no sense, 'di ba? Pwede namang sinagot na hindi o wala. 'Di ba? Dami pang paligoy-ligoy. Then finally, para sa last question, there are some bugs in the game. Can you see our reports? Dahil syempre, rules of survival, napaka-generic ng kanilang sagot. So, di na namin babasahin. So, ayun, ano masasabi nyo sa nonsense na Q&A na to? Scripted ba to? Comment nyo lang sa baba mga gamer kung ano opinion nyo. At yun naman po ang aming gaming news update ngayong linggo. Shoutout kay Raymond L, Juan de la Cruz, Micah Dano, Rook Warface and Black Squad, Gaming HQ, Chicken Buddy, Techno Guys, Gerald from YT Gerald, Daniels, Mika D. Yakin at Josh Kizon. Salamat sa support at check yung mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng Shoutout Pinoy Gamer. Salamat din sa aming mga patron sponsors sa PC Alciana at Bubbles. Malaking tulong po kayo sa amin. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang ang like button.